inyong sa katapatan ninyo sa pagsisilbi at paniniwala. Talaga namang inaabot na tayo ng 42 taon. Mga kapatid sa pananampalatayang krusado, ngayong araw na ito, itong araw maghapon hanggang ngayon nandito pa rin tayo na nagtitipon, hindi lamang upang ipagdiwang ang anibersaryo ng ating samahan o simbahan, kundi upang sariwain ang ating panata sa Diyos na aalagaan, iingatan, pahahalagahan ang ating samahan. Bagamat wala pa tayong simbahan po dito, tinuturing ko po na yung samahan ninyo ay isa na pong struktura ng ating simbahan dahil napakatibay at lalo pang tumitibay. Ang simbahan o ang ating samahan ay hindi lamang isang gusali. Ito ay katawan ng mga mananampalataya. Sabi nga sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 3, talata 11. Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Di po ba inspirasyon natin sa Apulakan? At I'm so proud po na lahat kayo nakikita mo may marka, may pin, na ibig sabihin lamang niyan ay talagang hindi inyo kinalimutan mula na nung pa kayo hanggang ngayon kung ano ang halaga ng marka niya. Yan ang patunay na kayo ay kumakatawan kay Apulakan. Kayo ang templo. Hindi lamang pala yung sinasabi na templo is yung literal na templo. Kundi pwede natin ngayong sabihin dito sa Hong Kong. Sabi ko nga, bagamat wala pa tayong simbahan, tayo yung tumatayong kumakatawan na naniwala, tumanggap at sumamba kay Apulakan. Sa bawat taon na lumilipas, pinapakita ng Diyos na tapat siya sa atin. Ngunit hindi lamang natin dapat ipagtiwak ang kanyang katapatan. Tayo rin ay tinatawagan upang maging tapat sa kanya. Of course, sabi nga, wala lahat ng yun na papuri natin kay Apulakan kung hindi tayo tapat sa kanya. Iba po yung naniniwala sa tapat. Mas yung sabi nga, deeper than that. Di po ba? Naniniwala ka na, tapat ka ba sa kanya? Sapagkat kung wala nito, hindi titibay ang ating samahan. Tulad ng paalala sa atin sa Efeso 4:3, pagsikapan ninyo mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Kaya pala palaging sinasabi niya ako lagay na magmahalan tayo, dapat may pagkakaisa, and of course dapat meron tayong pagtutulungan. Yun yung kombinasyon. Napakaganda. At syempre, pag sinabi magmahalan, nasa atin ang kapayapaan. Bakit? Hindi pwedeng maghahaman. Hindi pwedeng, kung may pagtatalo man, at the end of the day, dapat matapos yan. Bakit? Ganyan ang anak na nagpapatawaran. Diba? Huwag natin bilangin yung mga negatibo, kundi ang bilangin natin kung ilang beses na natin napasaya si Apulakan. Kasi, alam niyo po, every time na kumingiti si Apulito, kung napapansin ninyo, nararamdaman ninyo, kumingiti rin si Apulakan. Kapag pinupuntahan tayo ni Apulito, ibig sabihin, nandito rin si Apulakan. Bakit? Sabi nga niya sa amin ng mga kaparian, lahat ng ginagawa ko, tinatanong ko si Apulakan kung ano ang nararapat kong gawin at kung ano ang magandang programa na gagawin para mas lalong mapatibay at mapaunlad ang simbahan na iniwan niya sa atin. So, ibig sabihin, pag iniwan, mana natin. Tayo ngayon ang magpapatunay na totoong Panginoon sa Apulakan. Sa pamamagitan ng pag-ibig, na pagpapahalaga ng bawat isa, dahil kapag nakikita po tayo
na may bagayan, di pagkakunawaan, walang kapatawaran, walang pagpapatawad sa bawat isa. Sabi nila, totoong Diyos si Apo. So, ang tinuturo niya, pag-away, hindi pagmahal. So, ganun po yun. Mga kapatid, kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating chapter, makikita natin na hindi ito basta ginawa lamang na grupo. Alam naman natin, napakaraming sakripisyo. Kanina nga nagsasalita si Apo Presidenta, mag-iyak-iyak pa siya. Kasi nga, sa dami ng pinagdaanan ng ating chapter, makikita natin na hindi ito basta itinayo lamang. Bawat pader, bawat bubong, inihalin tulad sa isang simbahan. Bawat haligi ay bunga ng panalangin, sakripisyo at pagtutulungan ng mga nauna sa atin. Hindi nila iniwan ang chapter na ito dahil alam nila ito ay isang pananalangin sa Diyos. Alam niyo ba kung sino yung tinutukoy ng sinasabi ko, yung mga founders ng Hong Kong chapter. Naalala ko, si Ninang Luz. Di ba? Yeah. Ninang Luz, Corpus. Nakalimutan niya ng mag-asawa sa pagsisilbi niya sa pagkain. Marami po dito. Pero huwag po kayong malungkot. Dahil hindi man or nakalimutan natin ang bagay na yan. No regrets at all. Bakit? Kasi ang pinagtulan nyo ng panahon, hindi tao, pagtos. Ang Diyos na magliligtas sa atin. Na kayo mamabati at kayo ngayon ang magpapatuloy sa pangakong iyan. Huwag nating hayaan na ang ating pagkakaiba ay maging hadlang. Bagkus ito'y maging biyaya upang lalong magkaisa tulad ng sinasabi sa awit 133 verse 1. Pakinggan po natin mabuti. O kay buti at kay saya kung ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Ulitin ko. O kay buti at kay saya kung ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Kaya napakabuti na ginagawa natin. Hindi po nakakahiya ang ginagawa natin, bagkus napapasaya natin si Apo Lagay sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Ang ating pagkakaisa ang tunay na lakas ng ating simbahan. Kapag tayo nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan, mas lalo nating naipapakita na ang Diyos ang sentro ng ating buhay at ng ating pagkakaisa. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng inyong anibersaryo, naway sariwain natin ang ating panata na patuloy nating iingatan at pagyamanin ang ating simbahan, hindi lamang ang pisikal na gusalin, kundi higit sa lahat ang ating samahan bilang isang pamilya ng Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. P.S. Makita. Kaya bilang panghuli po, ang namin gustong sabihin, pero alam po namin na limited po yung time natin sa ating pangapag-uwi kasi po bukas babalik na rin po kami sa Pilipinas. Kaya muli, sa ngalan po ng AMA, ng Pangasinan Archdiocese, kami po ay lubos na nagpapasalamat from the bottom of our heart. Apo, thank you so much Hong Kong Mariners Chapter sa pagkakataon na tinataman nyo sa amin. Magamat ilang oras lang, ilang araw lang na nanatili po kami dito. Ramdam po namin na hindi porket mula dumating kami, hindi kayo nakapunta, hindi kami mahalaga sa inyo. Dahil lahat ng lakad namin, sabi ko ganda pala sa Hong Kong. Bawat tapak mo, bawat sabi ni Ate Bless, blessed kami ngayon. Sabi ko kahapon, kasi siya yung nagsama sa amin, nag-tour sa amin na sumakay doon sa
sa roller coaster. Kaya, bagamat ang buhay ay isang roller coaster, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po tayo roller coaster, kundi yung driver natin, ang Diyos na Cruzado, Monsignor Dr. Diaz. Kaya, kung pilit na ito, muli, nagpapasalamat po kami, lalong-lalo na sa ating mahal na administrador, sabi ko nga kaya po dito, walang hanggang pasasalamat na po dahil natupad na naman ang isang panalangin na dahil sa ating pananampalataya, maabot natin, makikita natin ang mga bagay, mga lugar na hindi pa natin nakikita. Kaya sabi namin tatlo, napakasaya na parang first time ko pa rin kasi first time kong nakapasyal kahapon. Kasi nung una po, biglang sumakit yung chat noon ni Apo Greg, although may ticket po kami papuntang Disneyland. Sabi ko, sasaya ko doon kay Mickey Mouse, pero masama yung sitwasyon ni Apo Greg. Kaya sabi ko kay Ninang Luz, no, Apo, dito na lang ako. Ay, wakan na po patulik na ito. So anyway, maraming salamat kay Apo Lito, kay Apo Linda, sa pagkakataon na ito na nakasama namin po tayo dito. Sana, huwag niyo pong kalilimutan ang konting mensaheng iniwan po namin sa iyo, kundi ilagdag po ninyo. Ay lumapit po kasi sa akin kanina, sabi niya, Apo Roldan! Ako po yung nawawalan tambal na pulunan kasi 5 years po ang gap namin. Para hindi po kayo mga confused minsan, sa pulunan na po. Ganun ba naman? So again, thank you so much po. Thank you so much sa Hong Kong Maritime Center. Mga sa officers and members, till then po namin, hindi namin makakalimutan dito na experience namin dito sa Hong Kong. Again, happy anniversary.